Okay, so diretso na tayo. Kung na-miss nyo yung first video, pwede nyo balikan sa may channel, ano. Yan. Let's start, guys. Start na natin to. Stock update. Shout out sa lahat. SCC. Stock update tayo ulit. For SCC, same pa din. Andun sa may support. Of course, wala pa ring progress as of now since nung nalaglag dun sa may ano, no? Sa may support na sinabi natin. So, sa ngayon, yes, may chance pa rin to na malaglag. So, saan yung target natin dyan? Since may trend line tayo, pwede natin to i-target. Somewhere here, malapit sa 30. Ayan, so 30, ano? So at least 30. Yan, para ma-hit lang yung ano natin, trend line natin dito since nung 2023. Per second, third, saka fourth. Of course, possible kung di mag-hold, ano? Pang fifth yan. Then, sa daily. So, ito guys, yung tinatawag nating bearish retest. Okay. Nalaglag sa may baba. Nag-retest guys. Tapos na-reject. Ayan. So yung second chance na to kung mag-hold guys at hindi mag-create ng lower low. Ayan. Kasi kung mag-create ng lower low yan, sa malamang ito naman, itong trend line na to yung magiging target natin. Ayan o. Diba? Ayan. So, as of now, let's see muna kung mag-hold dun sa may support na sinabi natin, no? For SEC. Next, DMC. DMCI. Parang iba na ata yung ticker nito. DMCI. So, sa ngayon, yung natin sinabi natin before na trend line na hit na, ayun, no? Swak na swak, ano, 10.7. Ayan. Of course, the question is, mag-hold ba dyan? Of course, we don't know, ano? Pero, there's a high chance. So, yun nga lang, wag maging ganito yung, ano, yung itsura. Ayan, kasi pakabato eh. Naghanap ng support sa horizontal, ano? Ayan, pero dito kasi iba naman yung kanya structure. Because meron tayong confluence sa may horizontal support. So, pagka nalaglag at nag-close dito sa baba, so yun talaga yung bearish, no? Ayan, kasi if ever man na mangyari yun, let's say malaglag dyan, okay, tas mag-retest at hindi makabalik, so yun yung katapusan nung mismong trend line na to. Ayan, so pag hindi nasunod dyan, wala na, finish na, no, for DMC. Next natin, LTG. Okay, so sa weekly chart medyo berde siya. Tingnan natin this week if ever man, ano, pwede mag-retest 10.55 to 10.6. Ayan. So for this one naman, LTG, medyo kung titignan natin, gradual yung movement niya. And yung confirmation nga, yung breakout. Ayan, so since wala pa naman kaya let's update first. Ayan, sa mga susunod siguro na week may progress na tayo for this one, ano, kay LTG. So sa ngayon, let's see guys. Ayan. Of course, medyo nag-rally siya ngayon eh. May chance to na dito mag-rally sa natin, sa next resistance. Ayan, plus yung pa niya, yung price niya is nasa taas na ng 200-day moving average. LTG. Next po natin, TL. Ayan. For PLDT guys, nalaglag na. Of course, we know that. And
Katulad for DMC, ano? Ayan, kasi ito may trend line din to eh. Ayan, pero ito nalaglag na dun. So it means once na mag-retest to at hindi makabalik, bearish tayo dun sa setup na yun, ano? Ayan. Pero kung makakabalik, of course bullish. Ayan, since oversold naman na dito. So yung ano natin dito guys, yung mismong bounce play dun sa may trend line, of course very important yun, no? And sa daily, bagsak na rin sa may baba ng 200 eh. Ayan, no? And kung di nga makakapanik ulit, so I think baka ano pa to, malaglag pa to. And yung worst case, of course, bumalik dito, no? Sa may 1-2. So yun lang yung pinaka ano natin dito. Worry natin about TEL, no? Yung bumalik sa may ano natin, sa may dating support sa baba. 1-2, ano? Lapit dun. ALI next. Ayan. For ALI, nag-hold ba? So I think ano to, retest. Let's see, ano? Let's see guys. Ayan, kasi medyo ano na siya eh. Medyo nalaglag na siya actually. Ayan. So kung hindi magiging successful tong ano natin ngayon, current candlestick natin sa weekly, yun lang ang masama, no? If ever man, ayan. Pero syempre meron na tayong clue dito eh. Since channel nga to, no? So just in case, dapat prepared tayo na pwede siya malaglag as low as 27, 26, 28. Ayan, no? Of course, ayan, may hint na tayo dito eh. Ayan. So kung hindi mag-hold sa may taas ng 200, eh, sa malamang mas tataas yung chance na malaglag dito sa area na to. Ayan, no? For this one, ALI. Tapos, wait lang. Then sa daily, ayan. So same lang dito, dapat makabalik doon, ano, sa may taas ng 200 day kasi nag-close na eh. Ayan, so retest yan kumbaga. Pagka hindi na kabalik, bearish. So pwede na i-target yung 27 na yun, 28, 26 for this one. For globe, let's check. Okay, so medyo nag-hold pa naman sa may 200. Ayan, plus confluence doon sa may horizontal support. Pero once na ano to, mag-close sa baba ng 200, medyo alarming yung setup na ganun, no? And of course, yung next target natin possible dito ni 2060, malapit din, ano? 2134 yung ano natin, close natin sa daily. Check natin yan, ayun, no? And medyo masama yung itsura ng chart, yung vibe ng structure niya. Pababa eh, ayan, no? Lower high, tas lower low. So it means yung small bounce na to, pwedeng ano lang yan, kumbaga biglang kainin tas malaglag dito, no? Magrita sa may 200 day moving average. Ayan, pero since may support tayo dito, I think if ever man na malaglag this week to, so pwedeng ano dito guys, mag-hold. Ayan, sa may 2058, or kung mag-round off tayo ng konti, malapit sa 2060. Ayan. Since yung 200 ito guys, nakaabang lang malapit dun, ano? Let's see, kasi ito talaga yung target natin eh. Somewhere here sa area na to. Ayan. So pagka nalaglag, so sa malamang dito or malapit sa may 200 yung bagsak niyan. For globe, ano? Plus, ito, yung stock niya, pwedeng mag crossover, ano? Of course,
bearish yun pag gaganon yung setup. Ayan. So, I think tapos na tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po bukas and God bless.